Hello, magandang hapon. Bukas content ko yung sa KMJS ha. As of this recording kasi hindi pa tapos yung yung anong tawag dito? Hindi pa tapos yung KMJS. May part 2 yung flood project eh. Pero ngayon, content muna natin itong sa Bini sa Bini, yung si Gwen. 'Di ba regarding do sa pambabash. Nakalagay dito, ayon sa Philippine Star, lahat na nahahalungkat, na-judge ka na lahat ng tao. Ito yung kontrobersya nila. Bini member Gwen Apuli opened up about how the backlash from their group's viral video on Filipino street food review affected her and her family at some point. Feeling ko mas nasaktan ako nung na-affect na rin yung family ko. Totoo yan, no? Totoo ito. Kung ikaw yung tinitira, okay lang eh. Pero pag nadamay na yung ibang tao, kahit hindi mo kapamilya, yung madamay lang yung ibang tao dahil ikaw yung tinitira. Naranasan ko ito yung kay yun nga yung tinitira ako ng mga kinukulab ko, kung sino-sino mga dinadamay, no? Yan, sila Sir Lance, sino pa ba? Sila Solja. Na, alam mo yun, tapos lahat ng madikit sa akin. Inaano sila, Olivia, sila, 'di ba? Lahat ng madikit sa akin tinitira din. Syempre, hindi ko nga alam kung ba't kailangan, yung mga ganyan, ba't kailangan talagang idamay yung ibang tao, no? Kahit hindi nakapamilya, ibang tao, yung madikit lang sa'yo. Kahit si Sir Ed yata dinadamay na rin pagka nadikit sa akin. Anyway, 'di ba? So, sabi niya dito, feeling ko mas nasaktan ako nung na-affect na rin yung family ko. Yung ibang relatives ko, she said in an interview in OG Diaz vlog. Gwen also received bashing over her turon without sugar comment in the video. Sanay talaga ako sa turon na walang sugar. Kasi as in lalo kung taga Bicol po, mostly hindi ko po nilalahat kasi syempre iba-iba pa rin. Mostly taga sa Bicol, lumaki akong walang sugar yung turon. She explained. Diba? Nasaan na tayo? Bini filed a cyber libel complaint against an individual on August 18, 2020. Hindi cyber libel yun. Unjust vexation lang, di ba? Kasi hindi siya pasok sa cyber libel eh. Unjust vexation ang final. Hindi siya cyber libel. Ano ba naman si Philippine Star? I don't know, may pahabol bang cyber libel? Tingnan nga natin, i-fact check nga natin si Philippine Star. Philippine Star ka pa naman din. 'Di ba? Bini filed a case. Cybercrime case. At yung cybercrime case na yon, unjust vexation. Tingnan natin ha. Hanapin natin. Unjust vexation, hindi siya cyber libel. Ayan Cybercrime in conjunction with unjust vexation. Si Philippine Star naman Hindi siya cyber libel. Now, dito sa issue kasi ng Bini na to. Actually, kung sana tinitake na nila yan as positive. Kaya lang syempre, mahirap nga naman pag dumadating yung time nga, katulad do sinabi kanina na ibang tao na dadamay na. Pero kung titingnan mo yung yung positive side nito, ibig sabihin may value yung name nyo pag ganyan Lalo na kung ang issue sa inyo yung walang kakwento. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin
walang kakwenta-kwenta talaga yung issue na yung sa ano eh. Yung ginawa nilang video sa ano, anong tawag dito? Sa street food. Walang kakwenta-kwenta, sa totoo lang talaga. Ano, yung dahil siniraan daw yung ano, yung street food? I don't think so. Kasi yung ano na yun, review yun eh. Review yung yung video eh. Hindi naman siya promotion. Kung promotion yun, di ba? Kaya lang ang ibig sabihin kasi ng review, para sa iyo yun. Subjective mo yun. Di ba? Ano ba yung mga ano ba yung mga gusto mong pagkain? Para sa iyo ang masasarap sa akin na pagkain ay bulalo, 'di ba? Sinigang na baboy. Pero may mga tao naman na syempre pag bulalo or baboy, iisipin nila mamantika, hindi masarap para sa kanila. Subjective kasi yung ano eh, yung nangyaring reaction na yun eh. Hindi nyo pwedeng i-compel sila, yan, sila Bini na puro positive ang sasabihin. Mas nakaka-plastic yun. Pag puro positive yung sinabi nila dun sa ano. Well, no, pwede sigurong i-improve ng konti yung sasabihin. 'Di ba? Kasi siguro ito, medyo naiintindihan ko ng konti yung mga nagagalit. Kasi nga foreigner yung kausap nila doon, 'di ba? Hindi naman Pinoy. Siguro medyo mas mahinhin dapat ang pwede ko magsalita na negative eh, pero yung hindi siguro dapat ano ba dito? Hindi dapat yung talagang sobrang negative. Eh, hindi ako makahanap ng right term eh. 'Di ba? Pero kung tatanungin mali ba yung ginawa nila, hindi naman. Hindi naman. Yung reaction video nila. Hindi. Kaya nga sinabi ko kung may mali man dun sa video siguro, yung mismong video ang mali. Kasi dapat ang pinatikim sa kanila yung street food ng ibang ng ibang bansa. For example sa street food ng Indonesia, ng Thailand, 'di ba, ng India, yung mga ganun sana, pero ano eh, kasi Pinoy na itong mga to eh. 'Di ba? Hindi dapat yun yung ano. Yun lang naman sa akin. May mali bang ginawa? Wala naman. Pero may way pa ba para sana na-prevent yung pambabash? Yun nga, yung sinabi ko, dapat kung ayaw mo do sa isang sa isang pagkain, eh, basta sabi mo lang, hindi ko trip. Hindi na yung ididiin mo pa. Pero, wala eh, ganun talaga eh. 'Di ba? Eh kung yun naman talaga yung totoong nararamdaman nila, mas maganda na yun na nakita nyo na hindi nila pinlastic yung yung review. Okay na rin, 'di ba? Kaya nagtaka nga ako kung ano yung kinagalit do sa video eh. Anyway, proceed tayo do sa next topic, no. Ito, nag-viral din to. Napanood ko ito eh. Napanood ko itong at manonood tayo ng mga clips, no. Ito kasi yung kay Wamos. Medyo medyo may pagka-genius din yung nakaisip niya. Si Bon Ordonio ba yung naka isip, 'di ba, ng mechanics. Ang galing mag-isip ng gimmick, 'di ba? The YouTube video by Von Ordona titled One Influencer versus 50 Haters features influencer Wamos Cruz, who has millions of followers, facing a group of bashers in a social experiment about handling online hate. The video went viral, reaching nearly 1 million views in just one day. During the challenge, a basher raised the issue of online gambling, accusing Wamos of promoting it and claiming that many have become addicted because of him. The basher even cited Wamos' own brother Awit, who allegedly fell into debt
due to gambling and ended up selling bagoong to make a living. Basher, tingnan mo ang kapatid mo ngayon. Ito yun, oh. Panoorin natin. Basta yung online sugal. Online sugal. Online sugal? Kamusta? Balita ako, marami ka na nai-scam at nabubudol ah. Sayang eh. Wala na eh. Imbis na i-motivate mo yung mga Pilipino sa tamang gawain, i-motivate mo yung mga Pilipino sa sugal. Tama ba yun? Oo. Di mo yung kapatid mo ngayon, imbis na paldo na, bumaba pa. Ano nangyari? Sa bagoong napunta. Sana naman. Ikaw ba may trabaho ka? Tatanungin kita. Meron naman. Wala eh. Ibig sabihin, yung mga banat ni Wamos dito halatang hindi niya kinaya. 'Di ba? Biglang magbabalik siya dun sa tao. Hindi niya ma-address ng diretso. Pero diskarte niya yung kung paano niya i-repel eh. Dito kasi nakitang napikon siya. Ang nakikita ko kasi diskarte dapat ng basher para masaktan mo si Wamos. Pag yung mga insulto sa kanya, yung mga mukhang lamok, yung mga pangit, hindi natatalab kay Wamos yun eh. Ano na siya dun eh, immune na siya sa mga ganong banat eh. Pero ang napapansin ko dito, natatalaban si Wamos pagka ang binabanat sa kanya is tungkol sa kapatid niya, pati sa asawa niya. Dun siya nagiinit eh, ng dugo eh. Pero pag yung mga typical na banat lang sa kanya na mukha kang lamok, ang pangit mo, hindi na siya immune na siya dun. Meron naman. Anong trabaho mo? Yan o. Bakit kailangan tumataas yung heart rate mga niya. nagtitinda ng mga bago? Tumataas yung BP. Sabi ko lang. Sabi ko lang, i-motivate mo yung tao, i-motivate mo yung Pilipino sa tamang gawain. Kasi kung hindi mo i-motivate yung Pilipino sa tamang gawain, malulubog ang Pilipino! May point siya dun. Kasi influencer sila eh. 'Di ba? Idol ka na maraming tao. Tama! Wan! Kasi, kung Hindi nyo, ano ang sugal? labas ng pera, Paglalabas ng pera. Oo. Nagsusugal ka? hindi. So yung pagsusugal na yon, binabayaran kami. Ay, paano nga yung Pilipino? Paano ngayon natatalo? O paano yung natatalo? Paano yung natatalo? Boy, Oo. kung hindi mo ako pagsasalitain, uulitin ko sa'yo, magmumukha kang tama. Ang tao, parehas yan, both side yan. 149! Yun, ang mechanics yata nun eh, magkakaroon yata ng pera yung napa-high blood si Wamos eh. 'Di ba? Tapos ito rin. Kayo ka dyan, ano? Sundukan tayo, tangin. Kalma! Ano? Huwag ka na magsalita dyan, pare. Huwag ka na maglumibat. Alam ko yung ugali mo Uy, eh. kailangan ng 40K. O ano? Putang ina mo, huwag ka na magsalita. Kailangan ng 40K. Sundukan tayo dito. Bumaba ka dyan, oh. Siguro mas kailangan to ng ano. 49! Mga nasa ospital kaysa nasa... Well, it's okay. Wala namang problema sa akin eh. 'Di ba? Na high blood din siya. Tumaas yung heart rate ni Wamos nun! Uy, na-trigger siya sa suntukan! Dinaan sa suntukan! O ano, bumaba ka dyan, tutukan tayo. Congrats, pare. Deserve naman. Deserve naman. 40,000. Galing ng so pagpatuloy natin, no? Ganun yung mechanics nung pakulo na naisip ni Bon Ordona. This deeply triggered Wamos especially since he was not given the chance to fully explain his sides. While the bashers were declared the winners, with one of them taking home 40,000, Wamos clarified that part of gambling income they earn is also used to help. Hindi, kahit na. Yun ang magiging depensa ni Wamos. Yung na-earn nila sa gambling, ginagamit din nila para itulong sa ibang tao. Kabulshitan ito. Hindi kayo naniniwala kayo doon? Na ginagawa nilang mag-promote ng gambling para ipantulong sa ibang tao? Bullshit! Nakikita naman na yung mayaman kayo hindi naman, come on. Despite the criticism, he maintained a positive outlook, even commenting that he still loves everyone, including his bashers. Mahal ko kayo lahat kahit mga basher kayo. Maganda itong naisip ni Von Ordona. Kaya lang ang ayoko,
may sinasali pa siya mga bata eh. Dapat yung mga bata, hindi na dapat sinasali yun. Hindi maganda. Kasi natututo yung katulad yan, may murahan, may hamunan. Matututo yung mga bata dyan eh. Panoorin niyo yung video sa channel ni Von Ordona, may bata dun. Doon ako medyo, okay na sana eh. Maganda na yung format eh. Konting polish na lang na for example, ang gagawin sana nila, ang naiisip ko para ma-improve yung pilot episode pa lang naman yata to eh, no? Ang maganda sanang gawin nila doon, bibigyan nila ng 30 segundo yung basher na magsalita. 'Di ba? Wag mo nang i-interrupt ni Wamos, then saka re-rebatan ni Wamos. Tapos may rebat uli yung basher. Para kasi kung halimbawa kung gano'n na magsasalubong sila, baka mauwi sa hindi maganda. 'Di ba? Sabagay, no? Pag hindi nagkakasagutan ng ganun, hindi mo matitrigger yung yung pinipikon mo eh. Sige nga, wag lang talaga yung mga bata. May mga bata ako nakikita doon eh na parang tinuturuan nilang mambash eh, na kahit mababakas mo doon sa bata na hindi siya sanay. 'Di ba? Pero all in all maganda yung nakaka-intriga siyang panoorin. Punta kayo sa channel ni Von Ordona. 'Di ba? Ginusto din naman ni Wamos yan na maisalang siya doon. Siguro may talent fee siya doon, So, looking forward do sa mga future episode nun. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.